kaya nawala. Pero nakita ko, ngayon GMA7 po ako, nakita ko na mga kapatid natin LGBTQ+, ay medyo napag-iwanan rin. Hindi pa rin patas ang kanilang panlaban. Pagtingin ko kayo, may nakita ko, importante sa kanya mga LGBTQ+, dahil meron siyang Betsy's of Manila. Ang susunod ko pong ibibigay sa inyo ay isang political science major in governance graduate sa De La Salle University, Manila. Ang anak ng ating dating alkalde at kongresista Lito Atienza, a news anchor, a journalist at isang artista. Ang hinubog ni Mayor Lito Atienza para sa pagpapatuloy ng Buhayin ang Maynila programs. Ang magiging katuwang ng ating butihing Yorme Isko Moreno Dumagoso sa muling pagbabalik ng kinang at gloria ng ating minamahal na lungsod, ang bagong liwanag ng Maynila. Palakpakan po natin, next choice magiging Vice Mayor si Atienza. Magandang hapon sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Okay naman? Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating buting Mayor Lito Atienza. Ako rin ang direktora ng Kababaihan ng Maynila. Nakikita ko yung iba dito, mga galing sa kababaihan. At alam ko, kilala niyo ang aking kapatid na si Kuya Kiel. Kilala niyo po yun. Kamukha ko ba, Kuya? Hindi. Dito na ako titira sa Sampalo. Kagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon. Ako ay isang broadcast journalist. Pero, sa totoo lang, ang pangarap ko na ako'y bata ay maging isang misyonaryo. Pero hindi yun na naging plano ng Panginoon sa akin. Kaya ginawa ko kung saan man niya ako dinala ko na lang ang puso ng isang misyonaryo doon. Kaya 6 years ago, ako po'y nakapasok sa isang trabaho at as a broadcast journalist. Ang trabaho ko po, minsan papapuntahin ako sa mga liblib na lugar dito sa ating bansa para kunin ang kwento ng mga kapatid natin na kailangan na tulungan dahil hindi sila marinig. Minsan pupunta ako sa mga liblib na lugar, nakaputi. Paglabas ko po, itim na po ang damit ko, pati ang mukha ko. Pero dahil naniniwala ako na pag meron tayong mandato o misyon mula sa Panginoon, hindi natin iniindang hirap, tuloy lang. Pero alam niyo, ang na-realize ko, as a broadcast journalist, limitado lang rin ang aking magagawa. Dahil habang umiiyak ang ating mga kababayan at kinakwento ko ang kanilang mga storya, kailangan nakikinig pa rin ang gobyerno. Kasi kahit na ano ang iyak natin, kahit duguan pa tayo, kung ang gobyerno hindi nakikinig sa atin, sabi nga ni Yorme, nga. Kaya, nung ako'y tinanong ni Yorme kung maaari ko siyang suportahan at maging vice-alcalde niya, ang unang ginawa ko po sa totoo lang, tinignan ko kung pareho kami ng puso. Kasi bilang isang broadcast journalist, meron po akong listahan ng mga advocacy ako na pinaglalaban ko hanggang kamatayan. Pero bago yan, ano tawag niyo sa tatay ko? Bulaklakin ba? Ano po ba? Bulaklakin, di ba? Alam niyo, ako po ang bunsong anak
ng anim. Anim po kami. Si Kim una, panganay. Si Ali pang lima. Pero kasi alam ng buong pamilya ko na medyo matigas po ang ulo ko. Pag meron akong pinaniniwalaan, kahit nakakalabang ko silang lima, pinaninindigan ko yun. Eh nung nag-desisyon ako na tutulong kay Yorme, nakita ko na yung nanay ko, nilalabas yung polo shirt ng tatay ko. Ipapa-alter daw niya para suotin ko. Diyos ko, sabi ko ayoko mag-polo na floral. Kaya ang ginawa ko, kita niyo? Ay di napagbigyan ko ang bulaklak, pero nasunod pa rin ang kagustuhan ko. Hindi, ang ibig sabihin po ng bulaklak na ito ay ang pagiging inklusibo. Dahil sabi ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay, di ba? Pero kung meron ako isang bagay na natutunan sa aking trabaho, hindi po yun realidad. Meron pa rin pong napag-iiwanan. Sila po ang aking tinatayuan. Una, ang ating mga senior citizens. Taas po ang kamay ng senior citizens dito. Yung iba ay umamin, no? Pero alam nyo, kaya importante sa akin ang senior citizens kasi ang tingin ko, kung minahal at inalagaan nyo kami noon, dapat kami naman ngayon mag-alaga sa inyo. Wala kami kung wala kayo. Nung tinignan ko ang ginawa ni Yorme, nakita ko, mahal niya kayo. Naramdaman nyo, di ba? Sa Ensure, naalala niyo po yun. Yung allowance nyo, naaalala nyo, siya nag-umpisa nun. Kaya sabi ko, okay, mahal niya senior citizens. At pangalawang advocacy ako, yung ating mga kapatid na may kapansanan. Mahirap magkaroon ng kapansanan. Subukan niyong ipikit ang mata niyo ng isang buong araw at gawin ang inyong trabaho. Makikita niyo ang hirap. Pagtingin ko sa ginawa ni Yorme, tinayuan niya ang mga PWD. Meron siyang Job Inclusivity Act. Ang ibig sabihin, maaring magtrabaho ang ating mga kapatid na may kapansanan kung gusto nila. Pwede po yun. At dahil kung si Yorme ay batang tondo, si Chi Atienza ay batang bukid. Hindi po yun farm, ha? San Andres Bukid, Manila, sa may riles ng tren. Marami po sa aking mga kabarangay ay Muslim. At nakita ko, mga kaibigan natin sila. Mahal kong mga Muslim. Pagtingin ko kay Yorme, siya ay nagbuo pala ng Manila Muslim Affairs. At dahil ako po'y galing sa entertainment industry, ako po'y working student no, ako'y nasa kolehiyo. Matagal na po yun. Akala ng iba 19 lang ako. Pero 43 years old na po ako. 3 anak at 20 years na kasal. Mukha lang pong bata. Pero nung mga panahon na ako ay working student, artista habang nag-aaral ng political science, noong mga panahon na yun, kasama ko si Heart Evangelista. Kilala niyo yun? Kasabay ko si Heart. Siya sumikat, ako tinapos ang pag-aaral. Kaya nawala. Pero nakita ko, ngayon GMA 7 po ako, nakita ko na mga kapatid nating LGBTQ+, ay medyo napag-iwanan rin. Hindi pa rin patas ang kanilang panlaban. Pagtingin ko kayo, may nakita ko, importante sa kanya ang mga LGBTQ+, dahil meron siyang Bexies of Manila. At dahil ako ang direktora ng kababaihan ng Maynila, malapit po sa puso ko ang livelihood for all. Yan po ang hiningi ko kay Yorme, na suportahan ang ating mga kababayan na nagtatrabaho at suportahan ang mga kababayan natin gustong matutong kumita ng pera. Nung pumayag po siya sa akin, binigay ko na po kagad ang aking matamis na oo. Pero, tinanong ko, bakit ba ako pinili mo? Pwede na lang ikaw. Bakit ako? Ang sagot niya, dahil kilala kita, bata ka pa lang. Nakapagtapos ka ng political science, major in governance, pwede ka namang pumasok na sa politika nun. Pero sa totoo po, ang pinili ko ay maging isang misyonaryo. Tumulong po ako diretso sa tao. Sasabihin ng iba, ba't ngayon lang lumabas ang mukha mo? Dahil ang sabi ng Panginoon, kung puro ang intensyon nating tumulong, huwag nating ilabas ang ating mukha. Yan po ang aking naging buhay. Alam niyo po, ako po ay hindi po ako politiko. Marahil mula ako sa isang angkan ng politiko, pero sa mga taong nakakakilala sa akin, ako po isang totoong tao.
isang misyonaryo na nabuksan ang pintuan na pumasok sa loob ng politika. Sakaling barang araw, tuloy-tuloy ako makapasok doon. Nakakaasa kayo na ako'y hindi magbabago. Dadalhin ko ang pagiging misyonaryo sa loob ng politika. At kung si Yorme at si Chia Tienza ay pagsasama nyo balang araw, meron na kayong pusong maaasahan na makikinig sa inyo at meron pa kayong kamay na mabilis kumilos para gawa ng solusyon ang inyong mga problema. Kayo mga taong barangay, taas ang kamay ng mga tanod. Mga lupon, BHW, sweeper, bawsi, daycare teacher, staff,